Aloha. I only have 3 days before my graduation and this is my day 28 vlog. Kung napapansin nyo, wala ako sa hali ko. Ay, nahiya ako magsalita kasi maraming tao. Kanina, unti lang tao dito. Tapos after ko umupo rito, biglang nagsidagsaan yung tao. So anyways, andito ako sa Taco Bell. And thank you kay Suzy sa paglibre ulit ng food. And habang kumakain ako, mag-story time ako. Dapat hindi ako mag-vlog ngayon pero pinilit ako ng roommate ko na mag-vlog daw ako. So, I think magkikwento na lang ako about sa mga naging roommates ko dito sa BYU Hawaii. And, ayun, antayin ko lang yung food, then kain na tayo. Yeah, ano pa inaantay natin? Let's go! What's his name? Squints. The one like this is one Capricorn. Last. You know what I'm talking about? So, sa buong stay ko dito sa BYU Hawaii, nagkaroon ako ng tatlong roommates. Yung una ko roommate is, siya naging roommate ko for 1 semester. Taga China or Hong Kong. I think China. Yeah, yeah. He's from China. Hindi ko na ipapangalanan kasi siya yung reason kung bakit hindi ako natuwa na hindi ko kakilala yung roommate ko. So, sa room kasi namin, ano yan, magkahiwalay yan, space ko and space niya. Lagi ganun sa lahat ng hali. During my first week doon, wala akong electric fan. Pero, binigyan ako ng friend ng ate ko. So, ginamit ko yun. Then, kinabukasan, nagulat ako. Kinausap niya ako. Kung pwede ko daw, hindi gamit yung electric fan ko. And syempre, bago pa lang ako. Hindi ko alam paano ko i-approach yan. So, sinabi ko, sige, ganun. Pero ako na may sobrang nahirapan. Okay, yung mga panahon na yun, umiinit na. Ang ginagawa ko pa, naantay ko pa siya matulog. Then, pagkatulog niya, doon ko lang i-open yung electric fan. Kaya nahirapan ako. Kaya nantay na lang ako na makamove ako ng ibang hali. And, sakto, ngayon nakilala na din ako doon. Naka-unit ko din, which is Suzy. Ka-unit ko siya. Hindi kami magka-room doon, pero magka-unit kami. Yan, inaya ko na siya to be my roommate. And nag-roommate kami for almost 3 years. 2 years, gano'n. Pero ngayon semester na to, hindi niya na renew yung contract niya. Kaya nalipat siya na ibang bar, ibang unit, ibang hali. Kaya, siyempre ayaw ko maging pangat ng last semester ko. Kaya, inaya ko si Fatima na maging roommate ko. Ay, sobra akong masaya. Masaya yung mga naging roommate ko. Except na sa una. And marami akong natutunan sa mga roommate ko. So, although saglit lang kami magkakasama sa isang marami akong natutunan. Ayun. Yung kay CJ lang lalo. Yun sa isa. Natutunan ko is dapat mag-stand up ako for myself. Kasi, pinapoint out naman ng mga kaibigan ko side ko yun. Wala siyang karapatan doon. Which is tama. Pero ako, syempre freshman ako, wala akong kalaban-laban. Duwag pa ako nun. One thing na pwede kong i-advise sa mga nagbibigo yung Hawaii about your roommate is syempre sa una, wala ko yung choice sa magiging roommate ko. Pero, stand up for yourself. Kung ikaw yung tama, then mapag-usap ka. Kasi, hahayaan mo na makatur ka nila. Then, like, hanggang kailan ka magstay doon, ganun yung gagawin nila. Kasi nakita nila na wala kang laban, hindi ka lumalaban.
Kaya maingay sila, sabihan mo. Sa ano naman, meron naman like every semester may pirmahan yan na kasunduan nyo with your roommate na dapat tahimik na ng ganitong oras, dapat wala kang papapuntahin ng bisita sa ganitong oras or ganitong araw, mga ganun. And kapag hindi ka nasusunod, minsan pwede kang pumunta sa housing department para para makipag-settle ka doon sa roommate mo. Ganun. Yung graduation day ko yun ay magiging last ng vlog ko ulit. Hindi ko alam kung talagang ako vlog. Baka it will take 5 years na naman. Or yun, medyo random yung mga thoughts ko today. Pero, malungkot po na ako kasi hindi na makaka-attend yung parents ko dito. I'll be going outside muna kasi madami ulit yung tao. Andito ako sa Aloha Plaza. Nakita ko na yung Christmas lights paggabi dito. Papakita ko sa inyo, lalakad ako. Look ko, wow. Dito kami graduate by the way. Dito, yan, CAC. Meaning ng Mele Kalikimaka is Merry Christmas. Feeling ko kung lahat ng mga magde-design dito is Filipino, bongga yung magiging design dito. Pero alam ko may ibubuga pa yung Christmas lights nila dito. Lalo na kung puro Pinay siguro. Alam naman natin yung mga Pinay is napaka-creative. Kahit konti lang yung resources is nagagawa nila ng paraan. Ano mo yung feeling na iba na naman yung environment mo. Iba na naman yung mga tao makikita mo. For 4 years kasi, syempre, nasanay ka na parang iba-iba tao nakakausap mo. Hindi lang taga-lugar mo. Ganon. Parang ang scary na kahit na babalik ako dun sa kinalakihan ko. Parang natatakot ako bumalik ulit. Kasi like feeling ko bago na naman lahat. Kahit na mas matagal ako doong nagstay. Pero kasi dito ako natuto sa buhay, nag-mature lahat. Kaya parang mahihirapan ako for sure. Nakakatakot kasi yung feeling na iba na yung mga tao makakasama mo ulit pag uwi mo. I mean, nandun yung mga tao na kilala mo, mga high school friends mo, mga childhood friends mo, mga church friends mo. Pero kasi nagkaroon na kayo ng kanya-kanyang buhay, and bago ka umalis, sila yung main friends mo. Pero since wala ka na, tapos ilang taon na rin yung lumipas, syempre iba na yung main friends nila, and ako rin naman. Pero yung masaklap dun pag uwi ko, hindi ko kasama main friends ko. Tatry kong pigilan umiyak kasi alam kong may iiyak pa to sa mga susunod na araw. Ang random ko lang ngayon. Siguro yun yung painful ngayon sa akin. And alam ko sa mga ibang international students dyan na darating talaga yung time na yung mga naging kaibigan mo rito, I mean, magiging friends mo sila, pero hindi na siya tulad ng dati na mag-hangout kayo halos everyday. Magkakasama kayo every occasion, ganun. And mahirap din sa amin mga walang partner, like asawa. Kasi yung iba, syempre, pag may asawa, pag uwi na Philippines, parang meron pa rin doon comfort. May comfort pa rin. Kasi may tao ka pa rin nakasama umuwi, na kasama mo rin na umalis sa lugar na to. Pero like kaming mga single is wala. Yung hirap. Pero kakayanin naman. Kaya hindi pa clear talaga yung plans ko. Kasi medyo gulo pa. Nagugulan pa ako. Siyempre gusto ko makita muna paano ako mag-a-adjust pag uwi ko. And kung maging okay ba. And siyempre, iba na lahat. Iba na lahat talaga. Like, maski mga prices, mga pagkain doon, mga presyo ng pagkain, gastos sa pamasahe, gastos sa gas, lahat nag-iba. And nakakapanibago rin na pag-uwi namin is hindi na ganun kalaki yung kikitain namin, not like yung kinikita namin dito. Pero laban lang, kaya yan. Bago pa ako maging emotional talaga, I think I'll just end my vlog here. And this is it for my day 28 vlog.
Sobrang random lang talaga ng vlog ko na 'to ngayon. And thank you kay Suzy sa paglibre sa akin ng pagkain. Hindi ko alam kung ano yung kakainin ko ngayon kung hindi niya ako nilibre. And I hope you enjoyed this random vlog. And see you guys again tomorrow. Bye. Mahalo.